to my YouTube channel, Aura's Tips and Vlog! Ayan po, ngayon po ay ating part 2. Mayroon pong kasunod yun. May part 2 po yung ating How I Train My 5 Kids. Sa nakikita nyo po nung last video ko, ay piniliwanag ko po kung paano ko sila na-train mula pagkabata at pinakita ko po yung aming ginagawa sa likod. Actually, hindi pa po yun, marami pa po yun. Naputo lang po yun kasi napakahaba na yung aking video. Bago po tayo mag-continue ng aming ginagawa dun sa likod, talakay ko po sa inyo kung paano ko sila na-train. I really need to train din kasi wala akong katulong dito sa bahay. Kundi ako lang yung queen. Wala kaming princess. Mayroon akong king at mayroon din akong mga prince. Pero wala akong princess. So, sa akin po lahat ang gawaing bahay. Ngayon po ay tinitraining ko yung aking mga boys o tinraining ko yung aking mga boys paano sila maglinis ng bahay, to do the household chores, yung paghuhugas ng pinggan, pagmamap ng floor, even paglo-load ng mga maruruming damit sa washing machine. Ayan, tinuruan ko sila pagmumo sa labas, magmo sa labas, front and back, backyard namin ay nililinis namin. At also, they are cleaning their own room. Naktuka-tuka po sila sa pagluluto ng kanin, pagsaing. At ako naman po dun sa mga ulam. So, tuka-tuka po sila. Mayroong maglilinis ng lounge sa sala namin. May maglilinis ng kitchen. So, nakatuka po yan. Every Saturday po yan is our general cleaning. So, yan po guys ang aming ginagawa dito. So, mula nung maliit pa, tinraining ko na sila. So, meron lang po ako dito na steps, no? 7 steps kung paano ko ginawa yung pagtitraining. Na kahit na malalaki na sila ngayon, meron na po akong 26 years old at meron akong 20 years old at meron akong 18 years old, 14 years or 15 years old, magsi-16 na siya, 7 years old. Pero lahat po sila ay talagang napaka-responsableng mga bata at lumalaki sila na talagang responsable po sila. Paano po? Siyempre ipapakita natin kung paano natin siya ititraining. So una po, yan po nakalagay, train them while they still young. Yun po ang pinakauna. Okay? So nasa Bible nga po nakalagay na train up a child in the way he should go, and he will grow up, he will not depart from it. So, ibig sabihin po noon, kapag tinraining mo sila habang bata pa, sa paglaki ay madadala na nila yon. May natutunan na sila doon. Madadala na nila yung tinraining mo sa kanila, pag-training mo sa kanila mula pagkabata pa. Pagkagising nila, sabihan mo na sa kanila, paggising mo, una mong gawin is, mag-pray muna, of course, and then mag-ayos ka ng bed mo. So, panatilihin mong hindi makalat ang iyong kwarto. So, pag ako nagtupi ako na malansya, pang nagtupi, nilalagay ko yan sa drawer nila, pinapakita ko, ayan, malinis yan, ayos yan, nakatupi yan ng maayos. Kapag kumuha ka, wag lang yung hablot. Ang gawin mo, hawakan mo yung mga damit at kukuha ka ng isa. So, ganun tinuturo ko sa kanila kung paano. Pero hindi ko, sa atin kasi, sabihin natin, wag mong mag-ayos ka, magtupi ka na ganyan. Hindi natin pinapakita muna sa kanila. So, ipakita mo muna sa kanila kung paano, bigyan mo sila ng instruction, ipakita mo kung paano gawin, kung paano. So, ayan na, ganito ang gawin mo. Ganito ang paghugot ng damit. At yung mga toys mo, kailangan pagkatapos mong maglaro, ilagay mo ulit sa box, ipatong mo para hindi masira. Number 2 is pray for them. Panalangin lang po sa mga anak, ay taos lang sa puso natin. Mga anak, kung pag natutulog na po sila, nililay hands ko sila. Pinagpipray ko sila, Panginoon, pagpalain mo tong mga anak ko, bigyan mo siya ng ganda pagtulog ngayong gabi, at dalangin ko na sa paglaki niya, ay maging masunurin siya. So, dinideclare ko yung goodness sa mga anak ko mula pan maliit pa sila. So, I declare, kasi alam niyo po, there is a power in our tongue. So, whatever you say,
it will come to pass kasi makapangyarihan po ang ating dila. So, yung kinoconfess po natin, yun po ang nangyayari. So, sabi nga, what the abundance of the heart, the mouth speak. At kung ano po yung ating binibigkas, yun ang nangyayari. Kahit nakikita nyo yung negative, sabihin nyo pa rin yung positive. Say it in a positive way. Itong anak kong ito, na sa kanyang paglaki, ay maging masunurin siya, na they will be the head and not the tail. Mag-excel sila in every academic at sport na ginagawa niya. Sa maging paglaki niya, maging masunurin siya, ganito, ganyan, na maging healthy siya. Okay, napakahalaga po bilang isang ina na ipanalangan po natin ang ating mga anak. Kasi there's a power in a praying mom, no? Kapag ang ina ang nananalangin, napakamabisa po yan. Okay, at inu-honor yan ni Lord ang inyong dalangin. Okay, pangalawa po isa, teka, magsasalamin po muna ako at medyo be friend with them. Establish a friendship with your kids. Ayun. So, paano? Ako po bilang ina, nagagalit din po ako. Kumbaga sa Bisaya, nagyayaw-yaw. Pero not all the time. There's a time for everything. Pinakamahalaga po ay mag-establish kayo ng friendship with your kids. How? Paano kayo mag-establish ng friendship with your kids? Is ganito. Ako ang ginagawa ko is nakikipagkilitian ako sa kanila, and then and also tinatanong ko sila kung kumusta na sila sa pagdating nila sa school, how's your school? Tinatanong ko sila, tapos nahihirapan ba sila? Tapos pagdating sa kainan, nagkukwentuhan kami, kumusta ka na, ganyan. So, nag-i-establish ako sa kanila ng friendship kapag minsan naglalakad lang kami, tapos habang naglalakad, kinikwento ko yung buhay namin nung maliit pa ako. Kung ano yung mga bagay na nagawa kong hindi maganda, wag mong gawin. Ang gawin mo lang, ang tingnan mo lang is ang kunin mo lang is yung magaganda. Tinitraining ko siya ng ganon, sila ng ganon. So, pagdating dito sa bahay, kwentuhan ako sa kanila, minsan, lalo na ngayon, meron ako mga binata, sinasabi ko, may girlfriend ka na ba? Mga ganun ba? Pero hindi, kasi lumaki ako na napaka-strict yung parents ko. Naks naman. Very strict ang parents ko. Oo, napaka-strict yung mama ko. Talagang pupunta ka lang sa labas o sa sayawan o hindi ka lang umuwi ng tamang oras is lagot ka na. So, ngayon ako naman is hindi ko sila hinahayaan na matulog sa ibang bahay. Hindi ko sila hinayaan na tumagal, may oras din. Pero bago ko sa payagan, mayroon na kaming kondisyon. Ganitong oras, nandito ka na ha, ganyan. Pag hindi mo sinunod yung sinabi ko, hindi ka na makakaulit. Ganon ang natin. So, hindi naman natin na kailangan ganon eh. Ayusin lang natin sa pananalita. Ganon. So, natitimo na din yan sa isip nila, lalo na kapag very po yung mga intelligent po yung mga anak nyo. Ayan. So, yun po. So, establish friendship with them, kahit yung problema, sabihin mo sa kanila, not all, yung bang kaya lang nilang ma-absorb, yung kaya nilang sabihin mo rin sa kanila, kasi, nakakapag-establish kayo ng friendship sa kanila eh. So, sa ngayon, ito number 4 is, show them respect. So, kahit po mga anak sila, kailangan din is respetuhin din natin sila. Mga decision din nila, although nandun tayo, gumagabay tayo, at tayo pa rin ang pinaka-last result, kumbaga. Pero, bigyan din natin sila ng, yung space, kumbaga. So kailangan meron din tayong, lalo na pag sa mga kaibigan nila, ayaw nila yung napapahiya, respect them. Okay. So, yun. Kaya, pag meron po kayong ganyang relasyon sa inyong mga anak, is, napaka-smooth po sa bahay nyo. Okay. Pangalawa po is, educate them sa mga gawaing bahay, sa mga household chores. Paano natin sila ma-educate o ma-train sila? Be a leader. Okay? Huwag kang maging boss. Okay? Although tayo mga nanay, di ba? Tayo ang boss. Parang ganun eh. But, I think it's the right words for that is be a leader. Okay? Follow the leader nga, kumbaga eh. Kung
kung maganda yung ginagawa mo, ipapalo ka nila. Kung maganda yung pinapakita mo, madali silang matuto. Okay, ako kasi yung ganito sa bahay, kapag naglilinis ako, anyari, maglilinis ako ng toilet. Ayan. Pag naglilinis ako ng toilet, pinapakita ko yan. O ganito yung pag-ano dito na, kailangan ng itong toilet, ganito. Ayan, linisin mo, brush mo, ganyan, ganyan. Akong ginagawa ko, ganyan, nanuhan ko ng tubig, ganyan. Tapos, ito, dito naman, itong glass naman, ganito ang paglinis. Yung ganyan, wag tayong gumamit ng map kasi mas ganda kapag binabrush natin yung tiles. Ganon. So, pinapakita ko siya sa kanya kung paano yung gawin. And then, the next time, sabi ko, sige nga, tulungan mo nga ako na kung paano, para madali at para matuto ka. Ganon ang So, be a leader. Hindi pwede yung maglinis ka nga dyan, kayo wala kayong mga batugan, kayo nga ganyan. Linisin nyo yung ganon. Pero hindi nyo naman pinapakita sa kanila kung paano linisin. Tapos pag nilinis nila at hindi mo magustuhan, magaganyan ka na, di ba? Naglinis nga kayo, pero burara naman ka. Ganito naman ako pa rin sutunog, ganyan, di ba? So, kailangan ipakita natin sa kanila kung paano na nila gagawin. And then susundan na lang nila. Kung may mga anak kayong medyo tatamad-tamad, kailangan turuan nyo muna sila. Pero wag porke tatamad-tamad is dadakdakan nyo sila. Hindi sila matuto. So, makakaroon sila ng sa sarili nila na bakit si nanay palagi na lang galit sa akin? 'Di ba? Bakit palagi na lang nakabulyaw si nanay? So, yun ang nakikita nila, bulyatin mo pagka sila mag-asawa, magbubulyaw din sila. Kasi yun ang nila yun ang na-mirror nila Yun ang nakasanayan nila, so nadadala nila yun. Kaya wag po natin gawin yun, no? Maging mag-good example tayo sa ating pamilya. So ang ginagawa ko, kapag naghuhugas ako ng pinggan, ganito yung paghuhugas ng pinggan, susunod kayo 5 yan. Ganyan. Halikay dito. Sabi kong ganon. Ito pag lumugas ng pinggan, ganito, magsabunan nyo muna. Lagyan mo muna ng tubig yung sink. Kasi marami naman tayong paraan di ba? Hindi yung paraan ko is pareho rin sa paraan nyo. Pero ganon ang ginagawa ko sa kanya. Sabunan, ugasan nyo muna yan. Alisin nyo yung mga mumu, mga And then, pagkatapos, lagyan mo na ng tubig yung sink. Tapos, magsasabon ka na. Tapos, ilalagay mo na doon sa sink. Meron naman, kasi yung iba, meron naman yung binubuksan na lang yung gripo at pinapano mas sayang sa tubig. So, pag alam na nila, ganito, dito nyo ilalagay, ganyan. Gayon, inaano ko na yan sila, tinutukan ko na sila, ganito, sa una, si Pao, pagkatas si Pao, si ganito. Tuka-tuka kayo. Sa pagsasaing, tinitignan ko naman kung sino ang magaling magsaing sa kanila. Oops! See you on episode 3!